we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Naandaang tricycle driver sa Malasiki, Pangasinan na biktima umano ng identity theft. 57 paaralan sa Region 1 hindi pa rin magpapatupad ng face-to-face classes dahil sa naging epekto ng kalamidad. Karambola ng 3 sasakyan sa Santa Barbara, Pangasinan. Sa pool sa dashcam, 4 na katao sugatan. At aabot sa 400 obra ng mga Cordilleran artist. Tampok sa art market sa Baguio City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siya nga rin na imbaga mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Daang-daang tricycle driver sa Malasiki, Pangasinan na biktima umano ng identity theft. Tutukan sa report ni Joan Punsoy. Nangangamba ang daang-daang tricycle drivers sa Malasiki, Pangasinan. Ilan kasi sa kanila nakatanggap ng subbina dahil sa umunoy pang-i-scam. Kwento ng ilang taon na raw ang nakalipas nang maimbitahan sila na tumanggap ng ayuda sa isang pribadong compound. Ibinigay nila ang kanilang mga personal identification, pumirma at kinuhanan ng larawan. Posible raw na ito ang ginamit ng mga impormasyon para makapagbukas ng bank account na ginamit sa pandaraya. Doon din kami nagpa-picture. Ay, hindi namin alam, isa na kami. May binibigyan sulat. Way back 2021 and 2022 pa ito nangyari. Meron mga tao dito noon na nagpunta, pininggan yun nila is yung mga tricycle driver. Allegedly, ayuda na 150 pesos ito kapalit ng kanilang pirma at ng kanilang ID at saka yung pirma through electronic signature. Dumulog na sa pulisya ang mga biktima. Base sa tala ng Malasiki Police, 4 na sa mga biktima ang nakatanggap ng subpina na mula pa sa Cordillera at Mindanao. Wala naman kaming kinalaman dito talaga sir Biktima lang kami talaga Sa tulong ng mga pulis, naipasara na ang bank account ng ilan sa mga biktima upang hindi magamit sa pang-i-scam. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente upang matukoy ang sospek o mga sospek sa krimen. Payo ng otoridad, huwag magbigay ng mga sensitibong impormasyon upang hindi mabiktima ng identity theft. Mag-ingat din sa online transactions, bantayan ang financial statements at proteksyonan ang mga dokumento. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sabay-sabay. Sa Dagupan City, mga may-ari ng boarding house sa Barangay Tapak obligadong magsubite ng impormasyon ng tenants na foreign students. Para sa detalye ng balitang yan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng barangay, sa ngayon ay lampas na sa 10% ang nakapag-comply sa umiiral na executive order dito sa Barangay Tapuak. July 2024 nang maaprubahan ng resolusyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa punong barangay na mag-issue ng executive order na nag-uutos sa lahat ng mga may-ari ng boarding house at apartment na magsumite ng impormasyon ng mga tenant na foreign student sa Barangay Tapuak, Dagupan City. Sa ilalim ng Local Government Code, kinikilala ang kapangyarihan ng barangay na pamahalaan at ikontrol ang seguridad at kaligtasan ng mga nakatira sa barangay. Kabilang na rito ang mga foreign national. Magiging basis for reference din ng iba't ibang government agency gaya ng PNP, PDEA, NBI at Department of Foreign Affairs ang mga dokumento kung saan nakasaad ang impormasyon at pagkakakilanlan ng foreign student. Kailangan po nilang i-submit yung mga foreign na estudyante para just in case na may mga problema, madali silang i-access kagad po. Inaalam pa ang saktong bilang pero sa paunang monitoring ng mga opisyal ng barangay, maraming foreign student ang nangungupahan sa lugar dahil malapit lang ito sa mga universidad kung saan sila nag-aaral. Para alam nila kung sino-sinong nakatira. At saka nakatira, yun na lang. Para malaman din namin kung anong background nila. Kung ayun, ganun.
Kasabay ng pagkuha sa mga impormasyon ng foreign student, malalaman din ng otoridad kung gaano karaming foreign student na nakatira sa barangay. Kumpiyansa ang barangay na makukumpleto ang listahan sa loob ng 3 buwan. Chris, kumpiyansa ang mga opisyal ng barangay na pagsapit ng buwan ng Oktubre ay 100% nang submitted ang lahat ng detalyo information sa mga tenant na foreign students. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Taas presyo sa kada kilo ng LPG sumalubong sa mga consumer ngayong Agosto. May ulat si Claire Lacanilaw Dungka. Nililiitan na lamang ni Adonis ang size ng paninda niyang pritong manok sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Diskarte raw niya ito para hindi na siya magtaas ng presyo, kasabay ng pagtaas ng presyo ng LPG ngayong buwan. Yan, nagpalit kami ng pinagkukuha namin ng gasol. Lumipat kami kasi 9 dati, 9.30 ngayon. Lumipat kami 8.50 lang. Nasa 30 centavos ang itinaas sa kada kilo ng LPG ngayong buwan. Sa ngayon, mabibili na sa 930 pesos ang kada tangke ng LPG na may bigat na 11 kilos. Yung mga regular customers natin, ini-inform natin through texting, calls, mga ganun po. Nagte-text barrage po kami sa kanila, lalo yung mga suki po. Ayon sa OIMB DOE, nagkaroon ng taas presyo sa LPG dahil tumaas din ang contract price nito sa pandaigdigang merkado. Nararanasan din ang mababang supply ng LPG sa world market. Tumaas po yung CP na tinatawag, yung contract price, na kaya po ang pagtaas din naman dahilan din po sa konti yung supply sa merkado. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. 57 paaralan sa Region 1 hindi pa rin magpapatupad ng face-to-face classes dahil sa naging epekto ng kalamidad. Narito ang report. Kabilang ang East Central Integrated School sa Dagupan City sa mga paaralan na bigong makapagbalik eskwela noong Lunes, July 29 dahil sa bahang dulot ng nagdaang kalamidad. Pero kinabukasan ng July 30, inumpisahan ang klase sa paaralan. Ginamit ang iba pang learning facilities para magsilbing classroom ng mga learner. Yes po ma'am. Although may mga affected pang mga classrooms na under nalubog pa po ng HITED, pero may mga alternative classrooms po kami na pinaglagyan po sa kanila. Ayon sa Department of Education Region 1, nasa 336 ang bilang ng mga paaralan na hindi nakapag-umpisa ng klase noong July 29. Sa Lunes, August 5, 57 na lamang na paaralan sa rehiyon ang hindi pa makapagpapatupad ng face-to-face classes dahil pa rin sa epekto ng kalamidad. Nagkaroon po sila ma'am ng class suspension kasi nga po doon po sa kanilang mga paaralan. Nagpapadala rin kasi sila ma'am ng mga photos po natin ng regional office. Ay nakikita po doon ma'am na may mga nabaha po kasi. Pero hindi naman daw apektado ang pag-aaral ng learners dahil nagpapatupad naman ng alternative learning modes. Meron po yung nagkakandak ng online, meron din po ma'am yung blended at meron din po ma'am yung modular. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala, cash loans ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan ng kalamidad, paano nga ba i-avail ng miyembro? Alamin sa report ni Joan Punsoy. Naapektuhan ng nagdaang kalamidad ang tenderang si Lolita. Bumaba raw ang kita dahil matumal ang bentahan. Ay half-day lang kami magtinda o kaya magsasara kami maaga, mga alas 3, gano'n. Nagsasara na kami pagka malakas yung hangin. Bukas ng Pag-ibig Fund sa mga nais mag-loan lalo na ang mga lubhang naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Open po ngayon ang Calamity Loan. May Calamity Loan program po ang Pag-ibig Fund na kung saan yung mga lugar na nakadeklara under state of calamity. Kabilang sa requirements para sa mga empleyado ang pirmadong aplikasyon, isang buwan na payslip at disbursement o cash card. Kung wala, mag-i-issue ang Pag-ibig Fund. Para sa voluntary contributor, magpasa ng income declaration at isang valid ID. Dapat din na 24 months active o di kaya'y nakabayad ng 4,800 pesos total savings. Ino-offer na rin po ang Calamity Loan sa mga miyembro na nasalanta. Pwede po kasi ito na sila po ay naninirahan doon or sila po ay nagtatrabaho doon sa lugar na nasalanta po. Bukod sa Calamity Loan, bukas din ang multipurpose loan para sa mga lugar na hindi sinailalim sa state of calamity. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Binuksan sa Baguio City noong Miyerkules, July 31 ang isang art market
para sa mga Cordilleran artist. Umabot sa 400 na obra na gawa ng 79 na local artists ang makikita sa exhibit. Ayon sa mga organizer, malaking tulong ang aktibidad para maibenta ang mga obra ng mga local artists. Maipapakita rin dito ang pagiging likas sa malikain ng mga Cordilleran. Magtatagal ng 2 linggo ang art market. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Karambola ng 3 sasakyan sa Santa Barbara, Pangasinan sa pool sa dashcam. 4 na katao, sugatan. Naka-alerto si Claire Lacanilaw Dungka. Sa kuha ng dashcam, makikita ang isang kotse na umagaw ng linya sa kalsadang bahagi ng Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan, alas 10 ng gabing August 1. Makikita rin ang pagsalpok ng kotse sa kasalubong na truck. Sa lakas ng impact, napunta sa gilid ng kalsada ang kotse, habang nawalan ng kontrol ang driver ng truck at bumangga sa isa pang kotse. Sa isang cellphone video, makikita ang truck na nahulog sa palayan. Wasak ang kotseng bumangga sa truck. So base doon sa investigation, yung driver na kotse nakainom. So yun ang nakita doon sa investigation. 4 na kataong sugatan sa aksidente, kabilang driver ng kotse, driver at pahinante ng truck, at ang driver ng isa pang kotse. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. So lahat ng mga gumagamit ng sasakyan o motor, dapat iwasan nila yung nakainom. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Pagdaan ng mga motorsiklo na may maiingin na tambutso, istorbo raw sa klase sa ilang paaralan sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report ni Russell Simorio. Perwisyo sa mga guro't mag-aaral ng Banawang Elementary School ang pagdaan ng mga motorsiklong gumagamit ng illegal muffler. Malapit lang sa kalsada ang paaralan, kaya naiistorbo raw sa klase ang mga bata tuwing may dumadaan na motorsiklong may maingay na tambutso. Especially yung mga nandun, yung kindergarten namin. Yeah, pero hindi po namin maiiwasan dahil parang highway na rin po itong Banawang. Dami pong dumadaan. Yun din po yung isang factor. Makikipag-ugnayan daw ang pamunuan ng paaralan sa mga opisyal ng barangay para marisolba ang problema. Kakausapin po namin yung barangay council para mag-slow down sila. Actually, meron na rin kaming mga signboards doon na mag-slow down sila para at least hindi masyado mabilis. Ayon sa Calasiao Police, walang ligtas sa checkpoint ang mga motorsiklong modified ng tambutso. Batay sa panuntunan ng Land Transportation Office, hindi dapat lalagpas sa 99 decibel ang lakas ng tunog ng tambutso ng motorsiklo. Nasisita yung lahat ng mga mufflers na mga may ingay na motor. Bago nila kunin yung motor, ibabalik nila yung dating tambutso niya. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Kaso ng dengue sa Baguio City umabot na sa 5,740 mula January hanggang June ng 2024. Tutukan sa report ni CJ Turida. Tinamaan ng dengue ang inang si Mary Ann Sagengan at ang kanyang bunsong anak. Kabilang sila sa 24 na tinamaan ng dengue sa Barangay Gibraltar sa Baguio City nitong Hulyo. Kasi nung date na yon na nagkasakit kami, nung pumunta kami ng lab, yun din yung date na pinalab ko siya na nalaman namin na mababa ang platelet niya. Sa datos ng Baguio City Health Services Office, sumipa na sa 5,740 ang kaso ng dengue sa lungsod simula Enero hanggang Hunyo. Mas mataas ng 104% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nakapagtala na rin ang Health Services Office ng 8 nasawi sa dengue. Since July, yung mga cases natin ng dengue has slowly decreased but not significant. Panawagan ng Health Authority, paigtingin pa ang paglilinis sa kapaligiran upang mapuksa ang mga lamok. Samantala, nanawagan ng Philippine Red Cross Baguio City Chapter sa mga volunteer na mag-donate ng dugo. Nauubusan na raw sila ng platelet concentrate na kailangan ng mga dengue patient. Ay, talagang mataas pa rin po yung demand kasi hindi lang po dito sa Baguio yung mga nag-i-inquire from other nearby provinces po nag-i-inquire dito sa
sa blood center natin kung meron po tayong available na platelet concentrate. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, nagdeklara ng state of calamity ang provincial government ng La Union dahil sa mga naitalang pinsala sa pananalasa ng nagdaang bagyo. Sa tala ng PDRRMO, umabot sa 34,000 na pamilya sa 316 na barangay sa lalawigan ang naapektuhan ng kalamidad. Mahigit sa 80 million pesos ang danyos sa agrikultura, habang aabot naman sa 1.6 million pesos ang danyos sa livestock at poultry industry. 3 katao mula sa Bacnotan, Bawang at Tubao ang naitalang casualty. 2 rito inanod ng ragasan ng tubig sa ilog. Sa ilalim ng state of calamity, gagamitin ng provincial government ang 5% ng annual budget sa kanilang relief operations at recovery. One of the guidelines po sa pag-declare ng state of calamity na-meet yung criteria. Kaya naman po minarapat po ni Governor Raffy at yung members ng Disaster Risk Reduction and Management Council na mag-declare ng state of calamity. Ilang panindang pinya sa Calasiao Public Market, bagsak presyo na ang bentahan dahil sa dami ng supply. Naritong report. Hile-hilera sa Calasiao Public Market ang bentahan ng pinya. Nasa 50 pesos ang isang peraso ng pinya, mas mababa ng 10 hanggang 20 piso kumpara sa dating presyo na 60 hanggang 70 pesos. May mabibili ring 3 piraso sa halagang 100 pesos. Ayon sa mga tindera, mababa ang presyo ng pinya dahil sa dami ng supply. Daming naghahanap ng pinya, kaya mabilis yung benta. Araw-araw. Madami kayong kinukuha sa ordaneta. Prutas, pinya, ganun. Sa kabila ng maraming supply, limitado ang inaangkat ni Dalia. Mabilis daw kasing masira ang mga pinya tuwing umuulan. Bagsak presyo na nga ang ilang paninda niyang pinya na nasa 20 pesos na lang ang kada piraso. Kasi pag maramihan to, malulugi kami. Madaling masira pag tag-ulan na. Bagsak presyo kasi pag umuulan may mga kalawang ang pinya. Madali siyang masira pag umuulan na. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi pa tapos ang anihan ng pinya sa bansa, kaya sandamakmak ang supply na ibinabagsak sa mga pamilihan. 70% umano ng pinya sa Rehiyon 1 ay nanggagaling sa iba't ibang probinsya na may malalawak na taniman ng pinya. Mostly ang pinya natin dito sa northern part galing sa southern Luzon. Yun ang nagproduce ng pinya. Dito sa atin hindi masyado dahil mostly plantation yung nagtatanim. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Umaasa naman ang ilang hog raiser na mabibigyan sila ng bakuna kontra ASF sa Mangaldan, Pangasinan. Makakatulong daw ang bakuna para maalis na rin ang pangamba na baka tamaan na naman ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bagamat maganda ang pagkakaroon ng bakuna, kailangan daw na pag-aralan muna ito bago ipamahagi sa mga hog raiser. Malaking tulong naman daw ang bakuna para maibalik ang sigla ng hog industry sa lugar. Siyempre para makapag-umpisa ulit kami ng panatag ang loob, tapos hindi yung parang magsusugal ulit. Sa akin kasi gusto kong magdagdag ulit eh. Mababang produksyon ng palay sa Ilocos Sur asahan dahil sa pinsalang dulot ng nagdaang kalamidad ayon sa Agriculture Office. May ulat si Ivy Hernando. Dahil sa nagdaang kalamidad na dulot ng bagyong Karina na sinabayan pa ng habagat, posibleng bumaba ang produksyon ng palay sa Ilocos Sur ayon sa Provincial Agriculture Office. Sa kabuuan, nasa 45.6 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Nakahanda naman daw ang provincial government na tulungan ng mga apektadong magsasaka. Mostly kasi ng stage ng palay natin ngayon is nasa vegetative stage and tailoring stage siya. Hindi rin nakaligtas sa pananalasa ng kalamidad ang mga tanim na gulay. Nanilaw at halos wala ng bunga ang mga pananim na sili ng magsasakang si Tatay Orlando mula Bantay, Ilocos Sur. Malaking lugi raw dahil kada 3 araw nakakaani siya ng 40 hanggang 50 kilo ng sili na naibebenta niya ng 70 hanggang 80 pesos kada kilo.
Di ang bagyo na agangin naglukay-lukay mo to kuanan mapamu di danum je punan so may sapay ang namang kuan ang dadauloy. Sa datos ng Agriculture Office, umabot sa 13.6 million pesos ang halaga ng pinsala sa high-value commercial crops. Yung habagat yung nag-trigger nung dami ng tubig, alam naman po natin na yung gulay is ayaw niya yung matubig. Mabubulok po yung ugat kasi hindi siya makahinga. Yun po yung dahilan na hindi makakasurvive. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, kahit wala pang namamataang sama ng panahon ngayon, muling nagbalik ang ihip ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, karamihan sa mga apektadong lugar ay sa Visayas at Mindanao, pero posible rin ang ulan sa Luzon. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Pangasinan, Zambales, Isabela at La Union. Posible ang malalakas na buhos ng ulan sa ilang probinsya, lalo na kung may thunderstorms, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Maaari ring makaranas ng ulan sa iba pang bahagi ng ating bansa. 3 lalaki arestado dahil sa pagbiyahe ng troso na walang kaukulang permit sa Bantay, Ilocos Sur. Tutukan sa report ni Ivy Hernando. Natatakpan ng rubber mat ang mga trosong ito ng Jimelina at Mahogany nang mabisto ng autoridad sa loob ng isang van sa Bantay, Ilocos Sur, July 31. Nung tinanong sila kung mayroong mga permit yung mga karga nila at wala po silang may pakita at doon dinala po dito sa station. Inaresto ang 3 lalaking magkakapitbahay na taga San Vicente, Ilocos Sur. Nakiusap silang huwag mapangalanan. Kwento ng isa na si alias Edgar, binili nito ang mga troso at iuuwi sana para gawing salaset. Kaputa ko, kadwa ma'am, naiba na kita kadwa. Siyempre, membagka ma'am, na nga kayaw. Mga pamang talaga, mga kabisado nga mga main. Isang mistake ko rin. Sa may mga furniture sila dyan, imposible na hindi nila alam. Paliwanag ng DENR, Community Environment and Natural Resources Office, ang kawalan ng permit to transport ang nalabag ng 3 naaresto. Wala raw issue sa pagpuputol dahil pinutol ang mga puno sa pribadong lupa. Kasi planted naman yan at saka it is not a premium species. Ang iniingi lang namin kung minsan kasi para to be safe sila, humingi lang kami ng parang no objection yung sa pag-cut nila dahil tinanim naman nila. 12,000 pesos ang halaga ng 248 board feet na mga nakumpiskang troso. Paglabag sa Forestry Code o PD 705 ang kinakaharap ng 3 naaresto na may kaukulang piyansa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, teaching load ng isang guro sa ilang paaralan sa Pangasinan umaabot sa 7 hanggang 8 subjects dahil daw sa kakulangan ng teacher. Narito ang report. Nasa 342 ang bilang ng mga mag-aaral na nagbalik eskwela sa Banawang Elementary School sa Calasiao, Pangasinan. 16 ang bilang ng guro para sa kinder hanggang grade 6. Kung susumahin, nasa 1:26 ang teacher-pupil ratio sa paaralan. So far, okay naman po yung number of teachers namin. We have a total of 16 and okay po yung ratio natin. Pero hindi gaya ng Banawang Elementary School. Ilang paaralan sa bayan ang problemado sa bilang ng guro, gaya ng Duyong Malabago National High School na may mahigit 1,400 na estudyante. Sakto lang ang bilang ng guro sa junior high school, pero kailangan nila ng dagdag na guro sa senior high school dahil sa kakulangan ng guro mula sa 6 na teaching load na hawak ng bawat guro. Ngayon, umaabot na sa 7 o higit pa. Mas madami kasi ang subjects ng senior high. Compared sa junior, 8 subjects lang sila. Sa senior kasi 9 or 10 subjects sila per
per semester. Umapila na ang pamunuan ng paaralan sa DepEd Regional Office 1 na magkaroon sila ng dagdag na guro sa Filipino, ICT, English, MAPE at Araling Panlipunan. Patuloy naman na tinutugunan ng DepEd Region 1 ang kakulangan ng guro sa rehiyon. Patuloy ang ginagawang field monitoring ng departamento. Ang directive kasi nila sir ay kung just in case na may mga vacant positions pa po na mga taking position sa mga school division offices ay kailangan na po na ma-fill upan na po sa ngayon sir. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga water refilling station sa Dagupan City sumasailalim sa water testing matapos ang pananalasa ng kalamidad. Silipin sa report. Sumailalim sa water sampling ang mga water refilling station sa Dagupan City matapos ang pananalasa ng kalamidad. Kabilang sa sumailalim sa water testing ang refilling station ni Edwin Gonzaga. Yun yung proof namin na malinis yung tubig. Hindi magkakasakit tapos ma-hospital yung bata kasi mahal ang gamot. Sa tala ng City Health Office, nasa 70 water refilling station sa lungsod ang sumailalim sa water sampling. Ligtas naman daw inumin ang mga ito ayon sa otoridad. Nakakapasa naman sila. If in case na may mga isa-dalawang na fill, after 1 week, inuulit namin. Maging ang supply ng tubig sa mga bahay, sumailalim din sa water sampling. Para ma-ensure na yung ating water supply is safe and healthy to drink. Isinasagawa ng otoridad ang water testing kada buwan. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Information dissemination tungkol sa pagsusuot ng reflectorized vest ng mga motorista puspusang isinasagawa ng Pangasinan Police. Tunghayan sa report. Marami na raw ang nais magpatahi ng reflectorized vest kay Jimmy sa kanyang shop sa Dagupan City. Ito'y matapos pumasang isang provincial ordinance hinggil sa pagsusuot ng reflectorized vest ng mga motorista at paglalagay ng reflectorized sticker sa kanilang sasakyan mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 na umagahan. Saklaw ng ordinansa ang mga rider ng motorsiklo, tricycle at bisikleta. Yung mahuhuli sila. Kaya magpapagawa sila dahil mahuhuli sila eh. July 24 nang matanggap ng Pangasinan Police Provincial Office ang memo kaugnay sa ordinansa. Magsasagawa sila ng 3 linggong information dissemination. Para naman po ay mag-aware yung ating mga kababayan. Kasi hindi naman po pwede na bigla na lang natin siyang pag-uulin. Parang nawawala naman yung pagkatao natin. Sa August 15, mahigpit nang ipatutupad ang ordinansa. Ang sinumang hindi tatalima, bibigyan ng warning sa first offense. Magmumulta ng 1,000 pesos sa second offense, 2,000 pesos sa third offense, at 5,000 pesos o pagkakakulong ng hindi lalagpas ng 1 taon sa fourth offense. Iwas disgrasya rin yun eh. Dapat din meron din na ilaw sa taillight, dapat kumpleto yung ilaw. Layo ng ordinansa na mabawasan ang naitatalang aksidente sa probinsya na karamihan ay kinasasangkutan ng mga motorcycle riders. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Paggawa ng iba't ibang disenyo ng reflectorized vest, kumikitang kabuhayan ng isang barangay tanod sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Paggawa ng iba't ibang disenyo ng reflectorized vest ang naging kabuhayan ng 62 anyos na si Armando Bernardo mula Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Bilang chief tanod ng barangay, nagsimula lang ang kanyang negosyo nang gumawa siya ng reflectorized vest para sa mga kasamahang tanod. Hindi naka-uniform medyo duty. So sabi ko para ma-recognize naman na as tanod talaga, gumawa ko ng vest para sa tanod. Then nung nagawa ko ng vest, maganda naman ang feedback ng mga ibang barangay, so yung iba nagpagawa na rin, doon nag-umpisa yon. Katuwang ni Armando ang kanyang kinakasama sa paggawa ng vest. Siya mismo ang gumagawa ng disenyo na depende sa gusto ng kanyang kliyente. Ang kanyang kinakasama ang nagtatahi. Tulungan po talaga tsaka-tsaga. Kahit yung paisa-isa, at least kahit pa paano kumikita. Ngayon na mandatory na ang pagsusuot ng reflectorized vest sa mga motorista. Ramdam daw nilang mataas na demand, mayat maya ang pagdating ng walk-in customers. Sa yung tiyagaan nyo kasi mahirap din gumawa ng vest eh. Talagang magtatahi ka, maglalapat ka, tapos magpiprint ka pa. Kaya tiyagaan lang. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw Dungka.
One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.